Magandang araw mga kaibigan. May post si Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, true legend ba ites mga naksi? Hindi naman. True ba daw ito? Isinare niya ang post ng Abogado PH. Sabi dito, scoop GBC or Judicial Bar Council disqualifies Boyeng Rimulya from Ombudsman race. So, sinerch ko nga abogado.com.ph at may lumabas talagang article sa abogado. Kasi baka ma-fake news tayo. Okay, ito abogado.com.ph August 8, 2025. Ito, basahin ko The Judicial and Bar Council has disqualified Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya from the Ombudsman post. A source with knowledge of the matter told abogado.com.ph on Friday. So, source lang ito Hindi pa, what do I say? Hindi pa talaga klaro. But ganito naman talaga ang trabaho ng mga news outfits ni ganito. May mga sources sila. Okay. Sources lang ito. The source who requested anonymity as they were not authorized to speak on the matter said the disqualification was due to a pending case against Rimulya, ironically pending with the Ombudsman in connection with the arrest and transfer of former President Rodrigo Duterte to The Hague. The International Criminal Court issued a warrant for Duterte's arrest in March. He is currently being held in The Hague on charges of crimes against humanity for his war on drugs campaign. According to the source, Philippine Charity Sweepstakes Office Chair Felix Reyes was also disqualified from the race. Reyes is reportedly facing accusations of fixing cases for businessman Charlie Atong Ang, who is implicated in the disappearance of 34 cockfighting enthusiasts. He vehemently denied the charge. Following his disqualification, Rimulya reportedly informed officials at the Department of Justice that he was no longer a candidate for the ombudsman position. Had Rimulya not been disqualified and been appointed to the post, he was to recommend either Undersecretaries Raul Vasquez or Jesse Hermogenes Andres as his replacement, the source continued. Okay. So, in March, Senator Amy Marcos, the head of Senate Foreign Relations Committee, recommended charges of grave misconduct, usurpation of judicial functions, and arbitrary detention against several officials, including Rimulya, for Duterte's arrest. The committee has been investigating the arrest since March. Okay? The ombudsman position became vacant after Samuel Martires retired on July 27. Other candidates include, Supreme Court Associate Justice Samuel Gerlan, former BIR Commissioner Kim Henares Jacinto, Philippine Competition Commission Chair Michael Aguinaldo, Sandigan Associate Justice Michael Musngi, Commission on Human Rights Commissioner Beda Epres, Court of Appeals Associate Justice Bautista Corfin, Retired Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, Retired Court of Appeals Justice Stephen Cruz, Sandigan Presiding Judge Geraldine Ekong, Regional Trial Court Judge Jason Rodenas, Deputy Executive Secretary Lisa Lugan, Department of Interior and Local Government Undersecretary Romeo Benetes, Attorney Melvin Matibag, Retired RTC Judge Berhamin Turgano, and Attorney Johnny Caroche. Okay. So, ulitin ko, hindi pa ito confirm.
sources lang ng abogado.com.ph. Bakit siya na-disqualify? Dahil sa kaso niya sa ombudsman, yung isinampa ng Foreign Relations Committee ni Senator Amy Marcos. So, granting na totoo ito, ako, mas lalo akong magpasalamat kay Senator Amy Marcos. Kasi kung hindi siya nag-imbestiga at walang naisampang kaso sa ombudsman, malamang lang opinion ko lang ito, malaking tsansa na magiging ombudsman si DOJ Secretary Boying Rimulya. At kung magiging ombudsman siya, nako, yung fairness, kasi dapat ang ombudsman yung wala kang pinagkakautangan ng mga politiko. Example, sina Ombudsman Martires, through and through, ang kanyang karir nasa judiciary lang. Wala siyang sa politiko. Ganon din yung mga naunang ombudsman. Yun ang mga bagay sa ombudsman. Kasi nga, ang ombudsman, yan ang graft and corruption watchdog o yan ang tutugis. Mahirap kung isang cabinet secretary ang may yung palaging may question mark yung kanyang fairness. Kaya sana totoo. Sana totoo at para makakaasa tayo na ang magiging ombudsman yung walang kinakatakutan. Again, katulad kay Ombudsman Samuel Martires. So, kailan natin malalaman yung shortlist? Malapit na siguro. So, ang mga malalakas, sa tingin ko malalakas na kandidato dito, yung mga yung mga retired, yung isang active Supreme Court Justice, si Samuel Gerlan, tapos yung retired, plus yung Sandigan Bayan Presiding Judge. Yun ang mga magaganda. So, ibig sabihin, kung totoong na-disqualify siya, again, kung totoo, ibig sabihin, buhay na buhay ang judiciary system sa ating bansa. Salamat sa Judicial Bar Council ng ating bansa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Pagkaroon mo na niya ang mag-atop na taga-Anogyero. O iyang anak lang ang nagpasan kay iatop sa iyang mama. So makita jud nato ang balay ni nanay nga gubaon na. So atong sudlon. So mao na ni ang atop ni nanay, kuan lang, trapal lang ang atop ni nanay. So makita jud nato. So mao ni ang kahimtang nga kung muulan, ulanan jud siya kay kuan lang ang iyang atop. Karaan. Kita gini mo nga trapal lang. Unang kakanal lang, kakanal. Yan. So, nauman na gid og atop ang nanay. So, so karon na nay unsay imong masulti nga nahuman na og atop og natabangan ka og yero. Ang kuan lang nako nga dako kayong pasalamat nako ni salamat sa Ginoo sa nagtabang aning kuan gihatag sa ato nga sin. Dako kayong pasalamat nako og kinsa nga tawo ang nagkuan hatag ani nya
ang isulti lang nako nga kuan kanang tas ang siya kinabuhi hinaot unta nga kuan sa sunod-sunod nga So na kay bala nanay wala. wala Oh, so pila ka tuig nanay nabalo ka? kapinduha ka tuig. Oh, so si nanay balo og duha na ka tuig nga wala iyang bana. Kay wala na. Bosa, salamat kaayo sa kuan Ginoo og sa nagtabang. Oh, sige nay, salamat po.